Kumusta mga kasaliksik? China, kinakabahan nga ba sa naganap na kasunduan sa pagitan ng North Korea at ng Russia na dati ay matibay nilang kaalyansa? Matapos sabihin ng Estados Unidos na may ingat nilang pinag-aaralan ang bagong kasunduan sa mutual defense sa pagitan ng Russia at North Korea. Pinaniniwalaan kasi ng Washington na ang kasunduang ito ay maaaring makatulong sa Pyongyang sa pagdevelop pa ng mga programang nuclear at long-range missile. May mga senyales din ng tensyon sa pagitan ng North Korea at ng matagal ng kaalyado nitong China, kasunod ng paglagda ng kasunduan. Ayon kay Deputy Secretary of State Kurt Campbell, posibleng nababahala ang China na ang North Korea ay mahikayat ng gumawa ng mga hakbang na maaaring magdulot ng krisis sa hilagang silangang Asya. Quote-unquote, sa tingin ko patas na sabihing medyo nababahala ang China sa nangyayari sa pagitan ng Russia at North Korea. Ipinahayag nila ito sa ilan ng aming mga pakikipag-ugnayan at nakikita namin ang ilang tensyon na may kaugnayan dito, sabi ni Campbell. Sinabi rin niya na nagkaroon siya ng tawag sa mga opisyal ng South Korea upang talakayin ang mga susunod na hakbang upang mas mapahusay pa ang kanilang depensa. Quote-unquote, naniniwala kami na may talakayan tungkol sa kung ano ang makukuha ng North Korea kapalit mula sa naging kasunduan sa Russia at maaaring may kaugnayan ito sa mga plano ng pagde-develop ng nuclear at long-range missile. Dagdag niya, noong nakarang linggo bumisita si Russian President Vladimir Putin sa Pyongyang sa kauna-unahang pagkakataon sa mahigit na 20 taon. Sinabi ng mga opisyal ng US na habang may mga limitasyon ng kanilang pagkakaisa, hindi naman ito maaaring baliwalain, lalo na at may kanya-kanya silang mga nuclear na talaga namang napakadelikado. Ang pangalawang pinakamataas naman na diplomat ng State Department ay naghayag ng mga alalahanin tungkol sa suporta ng China at North Korea sa mga pagsusumikap ng Russia na muling itayo ang kanilang depensang industrial mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine. Sinabi ni Campbell na makabuluhang kinumpronta ng Washington ang mga Chinese interlocutors kasunod ng tinawag niyang quote-unquote militar na provocation ng Beijing sa South at East China Sea at malapit sa mga tubig sa paligid ng Second Thomas Shoal. Ayon sa isang desisyon ng International Tribunal noong Hulyo 2016, ang Second Thomas Shoal ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at walang lehitimong maritime claims ang China sa mga tubig sa paligid ng mababang tide na tampok na ito. Tinanggihan ng Beijing ang desisyon. Alam naman natin yun. Quote-unquote, ang Pilipinas ay napakaingat sa kasalukuyan. Hindi nila hinahangad ang krisis sa China. Naghahanap sila ng pakikipag-usap, maayos na komprontasyon, sabi ni Campbell. Naghahanap sila ng talakayan at gusto nila ang Estados Unidos ay maging layunin kasama ang ibang mga kaalyado at mga kasosyo tungkol sa aming mga layunin na mapanatili ang kapayapaan at katatagan at magpadala ng napakalinaw na mensahe tungkol sa pagbuo ng depensa at pagpapalaganap ng kapayapaan, sabi niya. Gayunpaman tumanggi siya na sabihin kung aaksyonan ba ng United States ang isang mutual defense treaty sa Manila. Quote-unquote, hindi ako magbibigay ng espekulasyon sa publiko. Sasabihin ko na patuloy naming pinagtitibay ang kahalagahan at kaugnayan nito sa mga sitwasyong ito sa pinakamataas na antas. Dagdag niya. Sa isang tawag sa telepono kay Philippine Undersecretary of Foreign Affairs Maria Teresa Lazaro, pinagtibay ni Campbell na ang Article 4 ng 1951 United States-Philippine Mutual Defense Treaty ay umaabot sa mga armadong pag-atake sa puwersa ng Pilipinas, mga pampublikong sasakyang dagat o eroplano, kasama na ang Coast Guard, kahit saan sa South China Sea. Handa nila tayong protektahan at depensahan, ayon sa State Department. Pagkatapos lumagda ng bagong komprehensibong strategic partnership, sina Russian President Vladimir Putin at North Korean leader Kim Jong-un ay ipinakita ang kanilang mas malapit na ugnayan sa pamamagitan ng pagsakay sa isang Russian-made Aurus limousine
Sa isang maingat na plinano na public relation exercise, si Putin ang unang nagmaneho, habang nakaupo naman si Kim sa passenger side. Nakangiti ng malapad. Pagkatapos huminto ni Putin, isang aide na nakaputing guwantes ang nagbukas ng pinto ng sasakyan para makapagpalit ng upuan ng dalawang leader. Ang bagong kasunduan ng dalawang bansa na kinabibilangan ng Mutual Defense Agreement ay tanda ng lalim ng kanilang relasyon mula nang simulan ni Putin ang kanyang malawakang pagsalakay sa Ukraine noong Pebrero 2022. Dati, ang Moscow na may veto power sa United Nations Security Council ay nakikipagtulungan sa international community upang pigilan ang mga programa ng Pyongyang sa missile at nuclear weapons. Pero ngayon, tila nagbibigay ito ng tahasang suporta sa North Korea. Ayon kay Eugene Rumer, Senior Fellow sa Carnegie Endowment at Director ng Russia at Eurasia program nito, ang kasunduan ay hindi na dapat ikagulat pa. Sinulat niya na ang pagyakap ni Putin sa diktador ng North Korea ay lohikal na extension ng kanyang landas pagkatapos niyang ilunsad ang kanyang pagsalakay sa Ukraine. Pero alam mo ba, na dati pa man ay meron ng kasunduan ang Russia at North Korea na tinatawag na Friendship, Cooperation and Good Neighborliness Treaty na nilagdaan noong 2000 kasunod ng unang termino ni Putin bilang presidente at pamumuno ni Kim Jong-il, ang ama ni Kim Jong-un sa North Korea. Bukod sa Mutual Defense Deal, kasama rin dito ang mga provision para sa kooperasyon sa healthcare, medical education at science, pati na rin ang mga plano para sa isang tulay sa ibabaw ng Tumen River ng bansang North Korea. Ang China, matagal ng pinakamalaking kaalyado at tagapagtaguyod ng ekonomiya ng North Korea, ay nagpalalim din ng ugnayan sa Russia. Ang China ang unang bansang pinili ni Putin na bisitahin pagkatapos niyang manalo sa ika-6 na termino bilang Pangulo. Binigyan si Putin ng isang pulang karpet na pagtanggap sa labas ng Great Hall of the People at nag-inom siya ng tsaa kasama si Chinese President Xi Jinping sa isang terasa sa Zongnanai Leaders Compound. Umabot sa record na $240 billion noong 2023 ang bilateral trade sa pagitan ng dalawang bansa. At ang China na nagsabing neutral ito sa digmaan ng Ukraine ngunit kinundena. Ang Moscow ay ngayon ang nangungunang trade partner ng Russia. Sa kabila ng pagkondena mula sa Washington, Tokyo at Seoul, mas mahinahon ang tugon ng Beijing nang tanungin tungkol sa pagbisita ni Putin sa Pyongyang. Sinabi ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng China na si Lin Jian na ang bilateral na kalikasan ng kasunduan at ang kooperasyon sa pagitan ng Russia at DPRK ay isang usapin sa pagitan ng dalawang soberanong estado. Ito ang sabi ni Lin. Ayaw nilang mga elak. Sinabi naman ng mga analyst ng pagbibigay diin ng China na ang ginagawa nila ay bilateral maging sa pagitan ng Russia at North Korea. North Korea at China o China at Russia ay mahalaga dahil sinusubukan din ng Beijing na patatagin ang ugnayan sa Washington at mag-develop ng mas mainit o kaya mas komportable na relasyon sa Europa at sa mga kapitbahay na rehiyon. Nung muling nagsimula ang Beijing ng mga high-level talks sa South Korea at Japan, sinabi naman ni Yoon Son, Direktor ng China Program sa Council of Foreign Relations, quote-unquote, ang China ay nais na panatilihing bukas ang mga opsyon nito kaysa maipit sa Russia at North Korea sa isang bipolar na kaayusan sa Northeast Asia at sa mas malawak na regional o kahit pandaigdigang balanse ng kapangyarihan. Bilang pagtatapos, sinabi ni Leif Erik Esli, profesor sa Ewha University sa Seoul, na ang kapangyarihan ay quote-unquote lahat para sa mga otoritarian na estado. Ngunit ang kanilang mga relasyon ay malamang na hindi kasing tatag ng mga alyansa ng US sa Japan, South Korea at NATO countries. Quote-unquote, walang shared institutions, rule of law, at functional interdependence ang Pyongyang at Moscow na nagpapatibay sa mga alyansa ng US. Sabi ni Isli. Ayon kay Ramon Pacheco Pardo, professor sa International Relations sa King's College London,
Ang kasaysayan ay nagsasabi na ang mga ugnayan ng North Korea-Russia ay pangunahing pinapatakbo ng mga interes lamang. Binagyang diin niya na bumagsak ang mga ugnayan sa ekonomiya at seguridad matapos ang pagbagsak ng Soviet Union at iniwan mismo ni Putin ang Pyongyang upang suportahan ang mga UN sanctions noong 2006. Kaya bakit ito muling babalik sa North Korea para gumawa ng panibagong kasunduan? Talaga namang nakapagtataka. Quote-unquote, kung matatapos ang pagsalakay ng Russia at Ukraine, hindi magiging katakataka kung lumayo ito mula sa North Korea at humingi ng mas matibay na relasyon sa ibang mga bansa, kasama na ang South Korea. Isinulat ni Pachero Parto. Dahil talaga naman, ang nakikita kasi ng mga eksperto dito, maaaring gusto lang magkaroon ng malapit na koneksyon ng Russia sa North Korea para mas makakuha sila ng maraming armas militar pandigmaan. Nakilala naman ang North Korea sa paggawa nito. Baka nga ay mas marami silang armas na hindi pa natin nalalaman at tanging ang Russian President lamang ang may alam nito. Talaga namang nakalilito ang naging relasyon ng North Korea at ng Russia sa paglipas ng mga taon. Pero isa lang ang malinaw, na napapakinabangan nila ang isa't isa. Yun lang ang nakikitang rason ng mga eksperto. Pero sa kabila ng pagkakaroon ng bagong kasunduan, ipinakita ng Russia ang kahandaan nitong hadlangan ang mga tugon ng mga institusyon tulad ng UN Security Council na naging pangunahing institusyon sa world government sa halos 80 taon. Ang pagsakay sa Aurus ay hindi lamang tanda ng pagiging malapit ng dalawang lider, kundi indikasyon na ang Russia ng 2024 ay handang suwayin ng mga UN sanctions na minsan tinulungan nitong mabuo.